Ang tunay na kaibigan at nagmamahal sa Panginoon, ito maganda ito. Kusa. Kusa ang pagbabantay sa sarili para hindi siya masaktan. Ganda ng word na yun, kusa. Kusa kasi ang tunay na nagmamahal, hindi na tinutulak at palaging pinapaalalahanan kung ano ang dapat itrato sa minamahal niya. Hindi po ba? Kasi talagang pagmahal mo, hindi ka na kailangang itulak eh. Paano mo mamahalin yung mahal mo eh? Hindi po ba? Kaya ang Diyos, alam niya ang tunay na nagmamahal sa Kanya. Kahit sila ay dumadaan sa matinding pagsubok, hindi pa rin nawawala ang kanilang pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. At alam na alam yan ng Diyos. Pero ang mga tao, hindi alam. Hindi conscious na alam yan ng Diyos. Bakit po? Kasi nga all-knowing God po siya, hindi po ba? Yan po yan eh. Sa maniwala po tayo o sa hindi pa rin natin mababago ang katotohanan yan. At kaya po yan na ituturo ngayon, diyan po sa katotohanan na yan, pinili ko, pinagdesisyonan ko pong paniwalaan at sundin sa takbo ng buhay ko. At ngayon, na magse-72 na ako, lalo ko pong napatunayan na totoo ang Diyos. Totoong tapat ang Diyos sa mga salita niya. At tandaan po ninyo, ang mga sanay o nagsasanay sa ganitong hibla, yan yun parang may thread eh. Sa ganitong hibla, ng una, pagmamahal, pangalawa, pagsunod sa Diyos, sila ang makakaranas ng mga malalalim na kaunawaan tungkol sa Diyos na hindi nakikita ng mata. Kasi yan po yung na-realize ko eh. Pag sumunod ka ng sumunod sa Panginoon, magpapakilala siya ng magpapakilala. Ngayon, pag nagpakilala siya ng nagpakilala, lalo pang lumalalim ang pagtingin mo sa Kanya. Kaya mas lalo mo siyang minamahal. Lalo mo siyang sinusunod. Hanggang kahit mahirap na ang pinagdadaanan mo, dahil meron ka ng record ng Diyos mo o Diyos natin, ang mangyayari po, maniniwala ka pa rin ng maniniwala sa Kanya, hindi ka magko-complain ano man ang nangyayari sa iyo, bagkos nagpupuri ka pa sapagkat alam mo hindi ka pababayaan ng Diyos. Yun po yun eh. So tatandaan nyo yan, may hibla ng pagsasanay. Yung una, pagmamahal, i-check nyo palagi yung pag-ibig nyo sa Panginoon. At pangalawa, check nyo rin po kung nakakasunod ba kayo sa Kanya. Yan pong dalawang yan ang importanteng bunuin ninyo. Kung meron kayong pinagdadaanan o kahit wala, para diretso po ang lakad ninyo sa mundong ito. Yan po ang lagi ninyong i-check sa buhay ninyo. Yun po yung nakita ko sa buhay ko. Kaya po ako madiin magsalita. Parang pag tinignan nyo, parang ang bilis ko lang sinabi, hindi po ba? Pero ang lahat po ng yan, tandaan nyo po, binabantayan sa buhay para hindi makalimutan gawin. Kasi nakita ko po sa karamihan ng tao, ang tamad magbantay sa sarili sa pagsunod sa Panginoon. Pag napatikim ang Diyos ng pagsunod sa isang utos, the rest, hindi na sumusunod. Parang sa kanya, okay na yun. Victorious na siya.
nakasunod siya ng isang beses. Hindi po. Wala pong tigil ang pagbabantay sa pagsunod sa Panginoon. Ano man ang mangyari o nangyayari sa buhay, yan po ang bantayan ninyo. Wala kayong iko-kompromiso anuman. Kapag sinabi ng Diyos, ito ang gusto niya, ito ayaw niya, kailangan pong sumunod kayo sa Kanya. Nandun po yung victory. Kahit ang tingin niyo po ay malala ang nangyayari o panay negative ang nakikita niyo, huwag po kayo mag-alala. Ang victory laging nasa inyo. Laging nasa inyo. Kapag ang sinusunod po ninyo at binabantayan ninyong masunod ay ang gusto ng Panginoon. Yan po yung maganda kapag ginawa nyo yon. So, yan din pong mga tao na yan, meaning yung nagmamahal, tunay na nagmamahal, tunay na sumusunod sa Diyos, sila po ay komportable at masaya. Masaya silang sumunod sa kaibigan nilang Diyos na nagpakilala sa pangalan Jesus. Kung sinabi ko pong komportableng sumunod, ibig sabihin, hindi sila tinatamad sumunod kahit mahirap ang inuutos. Kailangan po marating nyo itong stage na ito Kasi kayo lang ang makakaalam kung ganyan po kayo. Hindi kayo tinatamad. Kahit ano pinagdadaanan ninyo, sunod pa rin kayo ng sunod sa tama na gusto ng Diyos. Well, again, dinidescribe ko po sa inyo yung mga komportableng sumusunod. Ibig sabihin, hindi sila tinatamad sumunod kahit mahirap ang inuutos ng Diyos. Alam nila, walang ibang magandang pagpipilian kundi ang sumunod sa Panginoon. Sabihin niyo po yan sa sarili niyo ngayon. Walang ibang magandang pagpipilian kundi ang sumunod sa Panginoon. No matter what. Ang hindi sumunod ay pagkatalo na ng hindi sumusunod. Samantala, ang mga sumusunod naman, alam niya na mahirap at nakakatakot ang hindi makasunod sa kaibigan na Diyos na nasa Kanya ang lahat. Well, klarong-klaro ito sa Kanya. Kaya klaro rin sa Kanya ang bawat pipiliin sa anumang yugto o chapter ng buhay niya. Tanggap ng mga kaibigan at tagasunod ni Jesus na ang Diyos ay mahirap talaga ang tinuturo at pinapagawa. Parang pag tinignan nyo, negative ito, pero nandito po yung lahat ng positive na mangyayari sa buhay ninyo. Kapag tanggap po ninyo na mahirap talaga ang tinuturo at pinapagawa ng Panginoon, pero sinusunod pa rin ito sapagkat alam nila na ang Diyos na tapat ay tapat din na magre-reward sa tama at hinug na oras o perfect time niya. Yan po ang mangyayari. Kaya hindi pwede magreklamo sa Diyos. Ayaw na ayaw po niya ang pagrereklamo. At hindi rin pwede tatamad-tamad na paunlarin ang kingdom niya. Kaya walang maipakitang konkreto na pruweba. Hindi rin pwedeng manlamig sa Kanya. Ayaw na ayaw po ito ng Panginoon. Sapagat ang sabi sa Book of Revelation, imagine, isusuka daw niya ang kahit lukewarm lang sa Kanya. Revelation 3:16 says, in Tagalog, alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam kong hindi kayo malamig o mainit.
Gusto ko sanang malamig kayo o mainit. Ngunit dahil maligamgam kayo, ang sabi dito ng Panginoon, isusuka ko kayo. Well, ang totoo, habang binabasa ko ito, ang sabi ko matagal na po ito o matagal na po yan na nasa Bible. Pero sinong tao sa mundo ang nababother o nako-concern dyan na ganito pala kahigpit ang Diyos? Imagine po ninyo, lukewarm lang. Ibig sabihin, mayroon pa rin konting init sa Diyos yan Pero sabi rito, kinakamuhian na niya. In fact, yung ginamit na term makikita niyo yung galit ng Lord Isusuka niya, ang sabi rito. Well, ibig sabihin, kailangan tutok ang pagkainit natin sa Diyos. Walang kompromiso. Walang time lumamig. Dapat. Kaya dapat laging mainit sa Panginoon. So walang time lumamig. Tutok dapat sa pagsunod sa lahat ng gusto niya. Kaya nga po pinag-aaralan natin ang salita niya Di po ba? Hindi pwede sa Kanya ang nagbabakasyon o tumatalon-talon sa pagsunod sa mga pinag-uutos niya. Bakit po? Diyos kasi siya. Hindi siya tao. May standard siya ng mainit sa Kanya. At walang makakapagbago ng sinabi na niya. Kaya yung tinuturing ng Panginoong Jesus na friend niya ay yun pong sumusunod lang sa Kanya. Sila yung hindi patalon-talon sa mga pinag-uutos ng Diyos. Sila yung hindi gusto lang nila ang gusto nilang sundin. And the rest, kapag ayaw nilang sundin, gumagawa sila ng sarili nilang interpretasyon na hindi naman tumutugma sa iba pang salita. Well, hindi po ganito ang tunay na tinuturing ng Panginoong Jesus na Kanyang mga totoong kaibigan. Well, sa babasahin ko, isa po ito sa paborito kong chapter sa Bible. Pakinggan niyo po itong mabuti. Kasi maririnig po ninyo ng maliwanag ang boses at ang tibok ng puso ng Diyos na hindi natin nakikita. Pero maririnig ang mga napaka-importante sa Kanya. At dito na po ako magwawakas. Pakinggan niyo pong mabuti. John 15 verses 12 to 17 sa Tagalog. Ito po yung sinasabi ng Panginoong Jesus sa mga tagasunod niya. Ang sabi niya, ito ang aking utos sa inyo. Magmahalan kayo, katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Wala nang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Yan po ang Panginoong Jesus. Nag-alay siya ng buhay, kanyang buhay, para sa kanyang mga kaibigan. Now, sino po ang sinasabi niyang kaibigan niya? Walang sagot po ay nasa sumunod na verse. Ang sabi niya, mga kaibigan ko kayo, kung, pakinggan niyo po yung kung sinusunod niyo ang aking mga utos. So, ibig sabihin, kung hindi po natin sinusunod ang mga utos ng Diyos na nasa salita niya, sigurado tayo, hindi tayo kaibigan ng Panginoong Jesus. Yun po yung sinabi niya Mga kaibigan ko kayo
kung sinusunod nyo ang aking mga utos. Paano po tayo hingi sa Kanya? Hindi po ba kung hindi tayo kaibigan ng Diyos? Kaya yun ang sinasabi ko palagi. Yun po lagi ang unang aasikasuhin natin sa buhay natin. I-check natin ang lahat ng dapat ituwid, lahat ng dapat iwasan. Na alam nyo, ito ay nagsasabi na ito ay kinakamuhian ng Panginoon. So, ulitin ko po ulit. Nagsabi niya, mga kaibigan ko kayo kung sinusunod nyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na alipin dahil hindi alam ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang amo. Sa halip, tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon sa mga kaibigan niya, sa halip, itinuturing ko na kayong mga kaibigan. Dahil sinasabi ko sa inyo, yan po ang pangako niya pag sa mga kaibigan niya, dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. So yung kabaligtaran naman nito, kapag hindi ka sumusunod sa Panginoon, ibig sabihin, hindi ka niya kaibigan. Kapag hindi ka niya kaibigan, hindi mo maiintindihan ang mga sinasabi ng Ama sa langit. Yun po yun Yun po yung mga dugtong ng mga sinasabi rito ng Panginoong Jesus. And verse 16, 17, patapos na po ako. Ang sabi rito ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. So, ibibigay lamang po ang hinihingi natin kapag tayo po ay nananatili sa Panginoon na sumusunod. Doon lamang po tayo makakapamunga. Yun po yung sinasabi niya. At yan po ang gusto niyang mangyari sa atin. And then, sabi niya, ito nga ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Sinabi niya po yan sapagkat kung wala po ang tunay na pag-ibig sa bawat puso natin na nagsasabing ang Diyos natin ay ang Panginoong Jesus, lahat po ng sinabi niya, lahat po ng inutos niya, hindi po natin masusunod ito. Kung hindi tunay tayong disipulo, tagasunod, nagmamahal ng tunay sa Panginoong Jesus. Well, yan po ang mahalagang mensahe na regalo sa inyong lahat ng Panginoon. Hanggang sa muli, iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan ng Diyos at ang Kanyang masaganang pag-ibig. God bless you all. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world.
To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Tromsco community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Troms family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Tromsco community.